Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Matapos na maaprubahan ng administrasyon ni Joe Biden, gumamit ang Ukraine sa kanilang pag-atake ng 6 na ATACMS na gawa ng US noong 19 ng Nobyembre at ng British Storm Shadow missile. Noong 21 naman ay gumamit sila ng US-made HIMARS missile. Noong nakaraang araw lamang ay umatake ang Ukraine sa Russia gamit ang isang armas mula sa Amerika. At kasunod naman ito ay gumamit sila ng isang British missile na may pangalang Storm Shadow. Ito ay isang long-range cruise missile na itinitira mula sa mga bomber jets. Hindi man kinumpirma ng Ukraine na ito nga ang kanilang ginamit na armas sa pag-atake. Marami naman ang lumabas na mga videos online ng pagpapalipad nila ng naturang armas sa Kursk region ng Russia nang nasa 12 ng mga missile. Ang Storm Shadow ay isang lethal missile na may range ng hanggang 250 kilometro na tamang-tama para makapasok sa mga kasulok-sulukan ng Russia. Maaaring gamitin ang mga ito upang targetin ang mga bunkers at mga weapon arsenal. Dahil sa pag-atake na ito, nagawa nilang mapatumbang nasa 18 mga Russian officers, 3 North Korean officers at sumugat sa hindi bababa sa 12 pang mga sundalo. At isa sa mga top North Korean general ay malubhang nasugatan dahil pa din sa pag-atake na ito at syempre ay maituturing itong bad news para kay Kim Jong-un. Ang general na ito ay tinuturing na senior general ng North Korea. Sa ngayon ay wala pang inilabas na impormasyon tungkol sa kalagayan ng general subalit nakakatiyak umano na naging malala ang mga naging sugat nito. Ayon sa NATO at sa Pentagon, ang puwersang ito ng North Korea na kinuha ng Russia ay binubuo ng nasa 500 opisyal, 3 general at ilang mga North Korean Special Forces. Ang mga elite soldiers na ito ay mula sa 11th Corps ng North Korean's People Army o ang tinatawag nilang Storm Corps. Ayon sa ulat, ang mga miyembro ng Storm Corps ay mas sinanay at pinahusay kumpara sa ibang mga sundalo ng North Korea. Kumbaga espesyal ang mga ito, pero para sa Russia, walang halaga kahit paanong klaseng sundalo ang meron sila mula sa North Korea. Dahil para sa kanila, ang lahat ngayon ng mga sundalong ito ay hindi nila makasundo. Malaking dagok ito para kay Kim Jong-un dahil iilan na lamang ang mga natitira niyang maaasahang mga general na patuloy niyang napagkakatiwalaan. Pero para sa Russia, ang pagkakapas lang ng mga may matataas na katungkulan sa kanilang militar ay hindi na bago at sanay na din sila. Pero mga ito ay hindi napapas lang dahil sa mga airstrikes at biglaang pag-atake, kundi namamatay ang mga ito isa-isa dahil sila mismo ang tinatarget ng puwersa ng Ukraine at karamihan sa mga ito ay sa loob mismo ng kapitolyo ng Russia, ang Moscow. Noong isang araw lamang, isang Navy officer ang namatay sa pagsabog ng kanyang sinasakyang kotse, habang noong isang linggo naman, isang Russian general ang napaslang din habang ito ay nagja-jogging lamang sa isang parke sa Moscow malapit mismo sa bahay nito. Meron ding isang general ng Russia ang napaslang habang sila ay nasa isang pagpupulong upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Dahil sa mga ginagawang pagtarget na ito ng puwersa ng Ukraine sa mga opisyal ng Russia, naiisip ngayon ng maraming mga general at ng mga may matataas na posisyon sa kanilang puwersang militar na hindi na sila ligtas kahit pa sila ay nasa loob na ng kanilang sariling tahanan sa Russia. Sa dami ng mga sundalo ng Russia na walang karanasan at walang maayos na training na nare-recruit lamang nila kung saan-saan, tsaka pa sila mawawalan ng mga leader na sila dapat magli-lead sa kanila, nakakasiguro mga eksperto na mas lalala pa ang sitwasyon para sa panig ni Vladimir Putin. Bumalik tayo sa isang Navy officer na nasawi matapos sumabog ang kanyang sinasakyang kotse. Ang general na ito ay mula sa Black Sea Fleet ng Russian Navy na kinilalang si 41st Missile Boat Brigade's Chief of Staff, Captain First Rank Valery Trankovsky. Sumabog ang sinasakyan nitong kotse at nasawi ang lahat ng sakay nito, kabilang na nga ang general na nabanggit. Sa lumabas na ulat, napag-alaman na isang tauhan ng Ukrainian operatives ang nagtanim ng ID sa nasabing kotse. Noong lumabas na ang balita sa publiko, agad namang kinumpirma ng Ukrainian Security Services na sila nga talaga ang nagsagawa ng asasinasyon at sinabi din nila na ang pumaslang sa Navy officer ay isang war criminal. Narito ang naging aftermath noong matapos ang pagsabog.
Tulad ng una na nating nabanggit, ang pag-atake na ito sa Navy officer ay hindi isang isolated event, kundi ginagawa talaga ito ng Ukraine na halughugin ang buong Russia upang isa-isang patumbahin ang mga opisyal na sangkot sa giyera laban sa Ukraine. Balikan din natin ang nabanggit ko ng isang Russian submarine commander na tinarget habang ito'y nagja-jogging sa loob mismo ng Russia. Napagalaman kasi at ayon sa lumabas na ulat, nagawang itrack ng Ukrainian intelligence ang morning run ng commander sa pamamagitan ng isang social media app na Strava na nagkataon din ng parehong app din pala ang ginamit sa Amerika noong bago ang eleksyon upang malaman ang mga lokasyon at kinaroroonan ni na Donald Trump at Joe Biden dahil sa mga Strava profiles ng kanilang mga bodyguard na kasama nila. Nagagawang malaman ng publiko kung saan nagpupunta ang dalawang bigating tao sa Estados Unidos. Sigurado kasi na kung nasaan ang kanilang bodyguard ay naroon dun sila. Malamang ay marami sa atin ang gumagamit ng pareho app lalo na sa mga mahilig mag-jogging at tumakbo. Narito ang buong nangyari sa commander na ito sa Russia. Right now you're looking at the chilling new video that we have of Stanislav Aretsky jogging just moments before he was gunned down. So you just see him there running. He shot multiple times seconds later. You can see a man in what appears to be a white hat trailing him. Now it appears that Aretsky's killer could have tracked his movements using the popular running app called Strava. Now we have obtained here at Outfront posts of Aretsky's 2 prior runs to this one where he was murdered from July 3rd and July 5th, 5 days before he was killed. And look at the map. Look at the map, identical. He takes the same route every time. And it was along that very same route that Aretsky. Hindi na lamang ang mga asasinasyon na ito ang nagiging problema ng puwersa ng Russia sa kasalukuyan dahil ang mataas na bilang ng mga nasawing mga tauhan ng Russia ay isang napakalaking problema ngayon para kay Vladimir Putin na ginagawa ang lahat upang maipakita sa mundo na ang lahat ng mga nagaganap ay kontrolado niya. At ang ginagawa ni Vladimir Putin ay hinahawakan niya ang mga opisyal na korap sa kanyang gobyerno. Kaya kung sakaling bumaligtad ka kay Putin at isa kang korap at napaslang ka, mag-iisip ngayon ang ibang mga opisyal na baka sila na ang susunod. Narito ang pahayag ng isang eksperto tungkol sa ginagawang ito ni Vladimir Putin sa kanyang bansa. He did something even worse. He is now allowing FSB to round up and arrest very senior officers in the Russian military for corruption. The fact is, everybody in the Russian military that's at a senior level, like the intelligence services, is engaged in corruption. So now it's being selectively enforced, as one would expect. But once again, if you're a general, and you realize that eventually they're going to catch up with you as well, and be asking about the questionable acquisitions you've made, you now have sort of a motive to operate in your own interest and against Putin, and against the intelligence service. So if you're in league with others to do so, you could actually try to overthrow the government. And it's not as really radical as many people might think. They themselves are not sure how much longer Putin's going to be around for. And they could not be really certain. Maybe Prigozhin will succeed. Maybe he's going to overthrow the power. And if he does, what will become of us who tried to prevent him? So it's better just to stand to the side and do very little. But if we go back to the political sense again, the most senior people in the Russian government during the entire Prigozhin saga did not speak out. They were silent. They themselves also had doubts what would come next. So I think looking ahead, Russia is much more of a basket case than what we give it credit for. He doesn't have the training as a battalion commander to fight a multi-company engagement. He doesn't have the military training. Because why would he? 20 years of Putin ruling. He doesn't promote good officers. There's no military meritocracy. When you're a lieutenant, you shut up and you watch the major trade equipment and make money. Then when you're a captain and a major, you get in on the grift too. By the time you're a colonel or a general, you're making hundreds of thousands of rubles trading uniforms and tank engines and whatever you got. So these clowns are now Putin's officers. So an inept military, it's not Putin's problem, it's his legacy. He built it. And he's got soldiers like this led by clown officers.